Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Okay, good morning sa lahat ng mga nakantabay sa ating live dito ngayon sa Straight to the Point. Straight to the point! Live on the spot! On the spot! Okay, sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa dito Straight to the Point, good morning sa inyong lahat. At malapit na palang magtanghalian. Okay, so ngayon nag-live ako ngayon kasi may nakita akong video na ito ay sa isang SDA, no? Pakinggan natin yung kanyang video, no, sinabi sa kanyang video narito. What is the mark of the beast? Sabi niya, what is the mark of the beast? So, may paliwanag siya eh. The mark of the beast, mga kasama, is the unbiblical change of the holy day of God from Saturday, Sabbath, to Sunday. The Antichrist represents the papacy. Ito ang problema dito pag nasobrahan ka ng higop eh. Nasobrahan ka ng higop ng sabaw. Naku, peligro. Eh, kung ano-ano mapasok sa isip mo. Unang-una, yung sinasabi nila na ang mark of the beast daw ay ang unbiblical change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. Yan ang unbiblical. Yan ang unbiblical. Bakit? May sinabi na ang Biblia kung ano ang mark of the beast. Pero yung kanilang paliwanag, hindi tumutugma sa sinasabi mismo ng Biblia. Okay, so ating tingnan ngayon, ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mark of the beast? Ito, yan ay nasa Revelation, tingnan nyo ha. Mas maganda ating unawain tong Revelation eh. Revelation, tingnan natin sa 18, 16 to 18. Ano sabi dito? Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. Magpatatak sa kanang kamay o sa noo. Pinipilit ng pangalawang halimaw. Ordinaryo ka man na tao, o kaya ay mayaman ka man o mahirap, alipin o malaya, walang pinipili ang ang halimaw na ito. Talagang tatatakan ka sa kanang kamay o sa noo. Okay, kung sasabihin nila na ang itong pangalawang halimaw dito, ito yung papacy, may naalala ba kayo na ang papacy tinatakan tayo sa kanang kamay at sa noo? Wala. Kasi yung kanang kamay ko, malinis naman. Walang tatak ko. Walang tatak. Pangalawa, yung noo ko, malinis naman. Wala ring tatak. Ating tuloy yung pagbasa. At ng sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Granting without admitting. Granting without admitting na ang Antichrist ay ang papacy. Antichrist ay ang papacy. At ang mark of the beast ay ang unbiblical change of the holy day of God from Saturday to Sunday. Granting without admitting.
na yan nga. Tanong, ang mga Seventh-day Adventist ba nakakapagbenta ba sa tindahan? Kasi kung yan ang ibig sabihin nila yung unbiblical change, di naman nag-change yung Seventh-day Adventist eh. Actually, pinirata nila yung Sabat na kinikilala ng mga Israelita. Ha? Pinirata ng mga Seventh-day Adventist ang Sabat ng mga Israelita. Sa kanilang pamimirata. Sabi dito, ang sino mang ayaw magpatatak, kung ating uunawain ang kanilang sariling unawa rito, kung ang pagtatatak ay ang unbiblical change of the holy day of God from Saturday to Sunday, kung yun ang tatak na sinasabi, yung mga Seventh-day Adventist na natili sa Seventh Day na kinikilala ng mga Israelita, pinipirata nila. Bakit pinipirata? Hindi naman nakuha ang tunay na quality ng mga Israelita. Ang mga Israelita tuwing araw ng Sabat, hindi naglalabas ng pera. Ang mga Sabadista, Manong, eto pamasahe ko. Masarap tong saging mo, Ale. Ale, magkano saging? Tag 20 po yung saging. Pabili po. Labasan naman ng pera. Ang mga Israelita sa kanilang lugar, ultimo pag-switch on ng ilaw, hindi ginagawa. Pero yung mga Sabadista, pagdating sa kanila, madilim yung simbahan, switch on natin. Bukas na. Ang turo ng mga Israelita, tuwing Biyernes ng hapon, simula Biyernes ng hapon hanggang Sabado ng hapon, huwag kang magluto. Ano yung ginagawa ng Seventh-day Adventist? Nagsasaing, nagluluto. Sa madaling salita, hindi talaga nila nakopya ang tunay na Sabat ng Biblia. Kasi sa tunay na Sabat ng Biblia, bawal kang magsaing. At yung basahin na sa Exodo chapter 35. At isimulan basa sa 35:1. Sabi dito, tinipon ni Moises ang buong mamamayan ng Israel at sinabi sa kanila, ito ang inuutos ng Panginoon na gawin ninyo. Sa loob ng 6 na araw, gawin ninyo ang mga gawain ninyo. Pero sa 7 araw, ay magpahinga kayo. Dahil banal ang araw na ito at para sa Panginoon. Ang sino man magtrabaho sa araw na ito, ay papatayin. Kaya wag na wag kayo magtatrabaho. Kahit na magsindi ng apoy sa bahay ninyo para magluto sa araw na yun. Ito ang biblical Sabbath. Ito ang biblical Sabbath. Ang mga Seventh-day Adventist pakunwari na sumusunod. Pakunwari. Bakit sinasabi kong pakunwari? Kasi itong talatang ito nilalabag ng lahat ng Seventh-day Adventist sa Pilipinas. Nilalabag ng lahat ng Seventh-day Adventist sa Pilipinas. Bakit? During fellowship at social, nagluluto yan. Nagluluto ang mga yan. So yan isang palatandaan na yung ginagawa nila pamimirata lang. Ngayon, kahit na ang ginagawa ng mga Seventh-day Adventist ay pamimirata lang naman. Ang tanong dyan, sila ba ay nakapagbili o nakapagbenta? Kasi kung sila nakapagbili, nakapagbenta, ibig sabihin, mali. Mali. Kaya na, ating balikan yung
yung Revelation 13, ating balikan sa 17. Anong sabi sa 17? At ang sino mang ayaw magpatatak, o sa kanila, ibig sabihin dyan, ayaw sumunod sa sinasabi nilang unbiblical change of the holy day of God from Saturday to Sunday. Ayaw nilang sumunod. Anong sabi? Hindi maaaring bumili o magbenta. Sigurado kayo na ang mga Seventh-day Adventists hindi nakapagbibenta? Ha? Sigurado kayo na ang Seventh-day Adventists hindi nakakabili ng anuman? Oy. Oy. Matagal na merong Santo Papa eh. Matagal na merong Santo Papa. Sabi nila, 538 AD nagsimula ang papacy. Ano ba 538 AD? 398 nautusan ni Pope Damaso si Saint Jerome i-translate ang Bible. Tingnan nyo ha. Ito, ang kapalpakan. Straight to the point. Ito ang kapalpakan na turo ng mga Seventh-day Adventist. Oh. Mali yun. Sobrang mali talaga magturo ng Seventh-day Adventist. Ang ano daw? Ang linggo bilang banal na araw ay galing sa Antikristo. Saan mo nakuha yan? Ha? Saan talata mo nakuha na ang linggo bilang banal na araw ay galing sa Antikristo? Saan talata yan? Sabi niya, bilang banal. Hindi ba sa Pentecost Sunday, ibinuhos ang Holy Spirit? Hindi ba banal yon? Grabe naman ito. Si Jericho Valdez na ito. Nag-chat ako sa kanya. Jericho Valdez, sinahamon ko siya, dialogo tayo bro, sa live natin gawin. No? Sa live natin gawin, dialogo tayo. Patunayan mo ng Mark of the Beast ay ang unbiblical change of the holy day of God from Saturday to Sunday. Hindi pa siya nag-response. Kaya ati pa pakinggan itong kanyang video na punong-puno ng kasinungalingan. Atin tuloy. Rome. Hindi po yan exclusive na interpretasyon ng Adventists. Ito po talaga yung tunay na Biblia at tinitindigan ng mga Protestant reformers. Tinitindigan lang pala ng Protestant reformers. Ibig sabihin, pag sinabing Protestant, supakiro. Ano ba tawag ito? O sa Tagalog pa, labagero. Labagero. Kasi hindi sumunod sa iglesyang tatag ni Kristo. Gustong bumukod, nagtayo ng sariling kanila. Ano ang sabi ni Apostol Pablo sa mga protestanteng ganyan? Basahin natin. Roma, Kapitulo 10, versikulo 2 hanggang 4. Eto, sabi, ako na rin ang makapagpapatunay na masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga lang ay hindi ayon sa katotohanan. Ito'y sa dahilang hindi nila alam kung paano itunuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao. Nagsikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin nila ang pamamaraan ng Diyos, sapagkat hindi nila alam na si Kristo ang hangganan ng kautusan. Ano ginagawa ng SDA ngayon? Hindi ba na nga ni Kristo ang alitan sa pagitan ng dalawang nag-uumpugang bato eh? Hindi ba na ni Kristo? Pero sila ay silang makinig. Saan ko ba nabasa na sa Efeso 2 yata yun eh. Double check ko lang Efeso 2:28 ba yun? Kung hindi pala. Wait lang, ating i-double check no. Kunin ko lang yung Biblia doon para natin. Wait lang ha. Tayo sa sa ating cellphone.
Cellphone na lang muna tayo para madali ang maghanap. Okay, tingnan no saan ko ba saan ko ba nakita 'yon? Yung sa Efeso, ating i-search dito ang word pader. Pader from the book of Efeso. Okay. Wala sa Efeso 'yon, yung sinasabing giniba niya ang pader. Balaod. Ala, Efeso 2 pala 'yon, Efeso 2:14. Dito ha, tingnan ninyo ha. Sabi dito ganito. Efeso 2:11. Alalahanin niyo ang kalagayan ninyo noon bilang mga hindi Hudyo. Ipinanganak kayong hindi mga Hudyo at sinasabi ng mga Hudyo na wala kayong kaugnayan sa Diyos dahil sa hindi kayo katulad nila ng mga tuli. Pero ang pagkakatuling ito ay sa laman lang. Alalahanin ninyo rin noon ay hindi niyo pa kilala si Kristo. Hindi kayo kabilang sa mga mamayan ng Israel at hindi sakop ng mga kasunduan ng Diyos na bate sa mga pangako niya. Namuhay kayo sa mundong ito na walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit kayo ngayon na ay nakay Kristo na. Malayo kayo noon sa Diyos pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. At sa pamamagitan ng kamatayan niya, pinagkasundo niya tayo. Si Apostol Pablo nagsasalita rito, Hudyo. Ang kausap niya mga hintil. Sabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng kamatayan niya, pinagkasundo niya tayo. Sa tingin niyo, makakasundo ba ang Hudyo at hintil? Hindi magkakasundo yan kung hindi gagawa ng paraan ng Panginoon. Bakit? Kasi ang mga Hudyo kasi masyado silang yung bang feeling nila sila yung righteous kasi sila yung may kautusan ng mga hintil, wala naman. Kaya mababa ang kanilang sa mga hintil. Sabi ni Apostol Pablo, pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga hindi Hudyo sa pamamagitan ng paggiba sa pader. Ano daw? Paggiba sa pader na naghihiwalay sa atin. So meron palang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at sa mga hintil. So kailangan gibain ni Kristo ang pader na naghihiwalay sa Hudyo at sa mga hintil. Ano yon? Ang pader na giniba niya ay ang kautusan. Ano daw ang pader na giniba? Ay ang kautusan. Kasama ng mga utos at mga tuntunin nito. Ginawa niya ito para pag-isahin ang mga Hudyo at hindi Hudyo. Nang sa ganon ay magkasundo na ang dalawa. Bakit di magkasundo? Kasi pag kumain sa hintil ng baboy, reklamo si Hudyo. Pag kumain ng pusit si hintil, reklamo naman si Hudyo. Ngayon, pag kumain naman ng puro gulay lang, itong mga Hudyo, hindi na maganda ang tingin ng mga hintil sa kanila, pero ang mga hintil talaga sa totoo lang, walang pakialam kung kumain man sila ng mga gulay lang. Pero ito talaga, nang dahil sa kautusan patungkol sa pagkain, masama ang tingin ng mga Hudyo sa mga hintil. Kaya para mawala yung alitan na yon, kiniba ni Kristo ang pader. At ang pader na yon ay ang mga kautusan na naghihiwalay sa mga Hudyo at sa mga hintil. No? Ang mga kautusan na naghihiwalay sa mga Hudyo at sa mga hintil. Tanong, 10 Commandments ba yan? Sagot, hindi. Bakit? Kasi wala namang utos sa 10 Commandments na nagpapahiwalay sa Hudyo at sa hintil. Ano mga utos na yan? Kaya na lang halimbawa, huwag kang kakain ng baboy. Yan, mga hintil kumakain ng baboy Ngayon, hindi matanggap ng mga Hudyo kung lang ang mga hintil kumakain ng baboy. Kaya ayaw nila
magipaghalubilo sa kanila kasi ang mga Hintil kumakain ng baboy. Ayaw magipaghalubilo ng mga Hudyo, pakunwari pa kayo. Oh. Ngayon, ang tanong, effective ba ang kautosang yan? Wala na. Kahit pa sundin pa yan ng sundin ng mga Sabadistang yan, hindi lang mababago ang katotohanan, giniba na ni Kristo ang pader na yan. Ha? Giniba na ni Kristo ang pader na yan. Huwag na kayong OA. Huwag na kayong OA. Kung makatingin kayo sa amin pag kumain kami ng litson, sama-sama nyo makatingin. Giniba na ni Kristo ang pader na naghihiwalay sa dalawang lahi, Hudyo at Hintil. Ano ang pader na yon? Ang pader na giniba niya ay ang kautusan. So giniba na. Di ba? Oh, giniba na ang pader, wala nang kautusan na maghihiwalay sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Pero ang mga Sabadista, pilit nilang tinatayo para manatili ang paghihiwalay ng mga Hudyo at mga Hintil. Di naman pwede na ang Hudyo susunod sa kautusan ng Hintil. Wala palang kautusan ng Hintil pala, baliktad. Hindi naman pwede na ang Hintil susunod sa kautusan ng mga Hudyo. Basta susunod, giniba na nga yung kautusan na yun eh. Giniba na, basta susunod. Susunod ba giniba na nga. O, di ba? So yan ay isang palatandaan na itong si Jericho Valdez hindi nakakaunawa sa kanyang mga pinagsasabi. Kaya nagchat ako sa kanya, hinahamon ko siya sa isang dialogo live, patunayan yung na ang mark of the beast ay ang unbiblical change of the holy day of God from Saturday to Sunday. Ayon sa Biblia. Tinitiya ko, hindi lalaban yan. Hindi lalaban yan. Ang pinagkukuhanan niya, protestante. Sinong maniniwala sa inyo? Protestante ka, protestante ang source mo. Siyempre, self-serving yan. Ba't ako maniniwala sa'yo? Tama? So, si Martin Luther, umalis, natayo ang sariling kanya, naging pasaway. Tapos itong mga Seventh-day Adventist, sumusunod sa pasaway. Dami niyang mali sa video na ito eh. Tingnan nyo, tuloy natin ang kanyang video ha. Tuloy natin kanyang video niya. Dami niyang mali rito eh. Ito. Ang sabi ni Martin Luther that the Pope is really the Antichrist. Anong Pope is really the Antichrist? Naniwala ka naman sa kasinungalingan. Ba't tumatawag? Sampad? Nag-live ka karon? Yes, nag-live ko karon. I-report ng isa ka commenter daw, si comment ni mo nga kuan. Isa mo na. Nagbaba. Ha? Lefuardo, bastos mo nagbaba. Si? Ugo. Nasa comment section tanawa. Comment section sa? Mo ang live. Karon. Kana? Oy, ko ano, i-block no sa mukha na eh. Ate, Bastos may nagbaba. report ni. I-report na. O ma-trace na, kinsa na, maayo. Formulawan ng tawana. Hasta na yung pundok. Mahangin tungo na niya. Okay. Submit. Next. Asa kang gapo, nang haras asa kang gapo. Nga live. Nag-post nagbastos dito. Okay. So, okay lang. Muna, kanang mga ingon ana nga mga words kada sila may klarong iya siyawa. Ha? Kaningon ani nga mga words may klarong iya siyawa.
Kaya nga naman. Basta palaaway gali dili man na iya sa Ginoo palaaway. Nabade palaaway nga iya sa kuan. Ha? So, saan ni siya? Ato ni kuan be. Ikuan ta ni Lifrado Uwafo. Hindi na ma-search siya kung anong ikuan. Nagka Lifrado. lawan Panawan man na, nagtago-tago man, nagkuha man na ay dami account na niya. Dami account na din di ay. Basta Muna po. isog siya. Muna isog siya sa comment section. Bastos kay baba kay dami account mo niya. Hadlok mo na i-reveal niya yung dagway. Mo di ay. O niya pa request pa. Friend request. Friend ni mong tuyo na ako. O niya nga nanong kababa lagi. Ano niya nga dawato niyang friend request. Kaya wala man nagig-friend ako. Mangaway raman eh. So, baka ako ni. Pasumangil pag friend request pero ang tinuod dili siya makig-friend ako. Kung dili, aron mangaway. So, best thing to do is to block this man. Yan. Huh? Ito i-block muna. So, di na siya kakoment sa tong live na to. Kaya ako naman siyang gi-block. No? So, basta mga kuan, mga baga ignaong may ngugo, no? Debate, oh. Debate. Magdebate si mong kunot. Wala kay kuan kung kisa makantawahan na ka, wala kay kanang dignity para sa debate. Dili ka ang ayan magigdebate kay daggoy pa lang ni mudaan iya na siyawa. Straight to the point. Daggoy pa lang daan iya na siyawa, no? Unay problema nila. Yung mga SDA, kanang ingunan. At katudod ako SDA ito, grabe itong hatred ba? Straight to the point. Mga lagi. SDA ito, grabe itong hatred, no? Ha? War ba kag asa kagikan? Ang murag mo siya kamaw eh. murag nakatok ba? Oo, tayo mahimo na. Tas, usa ko na yung mga kuha ninyo. Mga comment ninyo, mura mo. Uy, mga grado, eh. Comment gali mo gali. Siguro do tao ninyo nga kanang the more nga inyo kung personal lonog kanang bikil, the more makita, wa mo'y dag-anan. Unang mingon si Amek, bisag unsaon wala gyud mo'y dag-anan. Tamo sa video ni Amek. Ato patanawon sa video ni Amek, beto video ni Amek. Sukdanan sa kamatuoran. No? Sukdanan sa kamatuoran. Sukdanan sa kamatuoran kang Amek siguro, oh. Itong post karon bago lang ni Amek nga kuan nga wala lagi mo'y dag-anan. Ara, ito paminawon. Church, which is true church. Lahi ra gyud ang akong na-feel nga kalipay. Na-feel gyud nako ang gugma ni Lord Jesus Christ diri sa simbahang Katoliko. Diin akong nakita diri ang reflection sa image ni Jesus Christ nga batasan sa atong Ginoo nga kadtong makasasala iyang amumahon, kadtong makasasala iyang gakson. Dili batasan ni Lord Jesus Christ nga ang tao makasasala iyang isalikway, iya gud na siyang panggaon. Ug kana nga batasan ni Lord Jesus Christ ni reflect diri sa Roman Catholic Church. Mao gyud na siya ang tinuod. Busa kamo nga mga protestante, undang na mo sa pag-atake, sa pagbatikos sa Catholic Church. Kaya ang tinuod lang, sultihan ta mo, wa gyud may dag-anan. May dag-anan. Ano man, mismo si Lord Jesus Christ ang nagpanalipod sa iyang simbahan. Dili gyud siya mosugot nga ang iyang simbahan mapukan. Mao na nga, kamo nga nagkalain-lain nga mga protestante nga nag-angkon mo nga kamo ang tinuod nga gitukod ni Kristo, pangundang na mo.
is akong balikon wala gyud may daganan. No? Wala gyud may daganan. Diri sa Catholic Church lipay kay ko nga naan ako diri. So ang gugma ni Lord Jesus Christ nakita gyud nako diri nga mao gyud ang tinuod nga nagbaton sa batasan ni Lord Jesus Christ nga ang makasasala dakson amumahon dili isalikway. Mao gyud na siya nga akong nakita diri. Busa nga kamo nga nag-angkon-angkon nga mga Kristohanon nga kanang pakitang tao ra bitaw. Mas maayo pa nga mangundang na lang gyud mong atake sa Katoliko. Nga, nangog mo to? Iwa mo na ulaw, ana. Tudluan na mo ni Ami ko kung say sakto kay kamo mga sablistahan mo nangaraan na mo wag mo nakatunan. Ha? Tapos si Amik ninyo kay na-realize ni Amik na wag yun mo'y daganan. Wag yun mo'y daganan. Ano man, likoy-likoy mo yung istorya niya God. Makita matimbang-timbang oy. Matimbang-timbang. Wag si kuan ba si kanang Jerry Laig ba? Ang hinungdan ko no gipersecute ko nung gumburza kay nakabig sa Adventista. Mao kuno nga gipatay kuno sa Romano Katoliko ang gumburza kay di na niya kauban kay na-converter sa Adventista. Ana. O mura gani karong gayon to nag ano ngayon si Jericho Valdez. Ang mark of the beast daw ay ang unbiblical change of the day of the holy day of God from Saturday to Sunday at ang pagkilala na banal ang araw ng linggo ay sa Antikristo. Ano binasa yun? Huwag niyong kalimutan, araw ng linggo, binuhos ng Panginoon ang Holy Spirit doon sa Pentecostes. Pentecost Sunday. There's no such thing as Pentecost Saturday. Straight to the point. Huh? There's no such thing as Pentecost Saturday. Dahil ito ay Pentecost Sunday. At nang ibuhos ng Panginoon ng Holy Spirit sa araw ng linggo. Huwag niyong sabihin sa akin na hindi yan banal. Kung iniisip ninyo na banal ang Sabado dahil ito ay nagpahinga ang Panginoon, nagpanalangin ka siya doon, kailan nangyari yon? Doon sa creation. Pero wala namang sinasabi yun ay 7th day of the week. Ang sinabi doon na yun ay 7th day of the week. Pero itong Pentecost Sunday, ay sigurado ako dyan, first day of the week yan. No. First day of the week yan. Yung Pentecost Sunday nang binuhos ang Holy Spirit. Don't tell me na hindi yan banal yung araw na yan. Sino magsabi na hindi banal? Mga Seventh-day Adventist din. Eh kung may Holy Spirit yung mga yan, dapat sana hindi na sabihin na na hindi banal. Oh, kasi sa araw na yan, binuhos ang Holy Spirit. Ano ba naman to? Come on. Shoot ka daya, per? Shoot ka daya, per? Wakatawili ni mama. Naligo ka sa gawa sa ulan. Sama ka naligo ka sa banyo, naligo sa ulan. Kusang, wait lang muna ha. Ano muna ako dito. So, ano ko muna si Divine kasi nagpapabihis.
Okay, yan po. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Yan, no? So, yun ang ating, pakinggan pa natin yung mga pinagsasabi ng taong ito. Dami talaga niyang palpak dito eh. Ito pa, ngayon ha. Lutheran yan, Lutheran Church. Kung kayo po ay Protestant, born again, Pentecostal po kayo, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, Protestant lang kayo sa pangalan. Pero in practice, Catholic po talaga kayo. Takal pa doon. Mali na naman. Mali na naman. Yan ang problema dito. Kasi nagbibigay ng ibang interpretation. Mahilig mag-invento ng sariling definition. Sino ang nag-invento ng termino Katoliko? Si Bishop Ignatius ang nag-invento ng termino Katoliko. Ngayon, kung siya ang ating pasasalitain, ano ang ibig sabihin ng Katoliko kung bakit ginamit niya ang term Catholic? O sige, ating tanungin dito ngayon si Bishop Ignatius, bakit mo ginamit yung term Catholic? Ano ba yung ibig sabihin mo sa term Catholic? Ito, basahin natin sa Roman Catholicism by Reverend Edward Taylor. Ang sabi dito, where the bishop appears, there let of the people be. As wherever is Jesus Christ, there is the Catholic Church. Epistle of Ignatius of Antioch to the Church of Smyrna, chapter 8, verse 2. The church founded by Christ, kaya pag sinabing Catholic Church, it should be founded by Christ, is here for the first time called the Catholic Church. A name clearly used to denote, tandaan nyo ang Catholic pala is the church founded by Christ. Yung mga binanggit itong si Jericho Valdez, born again, hindi si Kristo ang founder niyan. Ang founder ng born again, si Charles Parham, 1902 yan, nagsimula. Jehovah's Witnesses naman, ang founder naman nun, si Charles Taze Russell. Hindi sila Catholic. Kasi ang Catholic should be founded by Jesus Christ. Seventh-day Adventist, Catholic ba yan? Hindi rin. Hindi Catholic o Seventh-day Adventist. Kasi Seventh-day Adventist was founded by Ellen White, James White, Joseph Bates, Hiram Edson, Joshua Himes, and Jane Andrews. Dami nila, grabe. Iglesia ni Cristo. Sino ang founder niyan? Felix Manalo. Lalang hindi Catholic Church yan. Ano daw ang Catholic Church? The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. A name clearly used to denote the church throughout the world. In union with the Diocese of Rome. Yung born again ba? United sa Diocese of Rome? Hindi. Yung saksi ni Jehovah ba? United sa Church of Rome? Hindi rin. Yung bang iglesia ni Kristong tatag ni Manalo, in union ba with the See or Diocese of Rome? Hindi rin. Sasabihin mo, sa pangalan lang kayo, protestante, pet ang totoo, katoliko kayo, taka ka malagtabi. Taka ka lagtabi yun. Hindi sana ganyan. No? Binobola mo yung mga protestante, binobola mo, bolero ka talaga, no? Ilan kaya mga babaeng pinasagot mo? Ha? Ilan kaya mga babaeng pinasagot ng taong ito? Napaka-bolero masyado. Bolero mo Tuloy natin. Dahil Sunday is the authority of the papal beast. Taka ka malagtabi. Taka. Mali na naman.
Basta Sabadista, sanay nasa kasinungalingan. Ano? Sunday is the authority of the papal beast. Anong papal beast? There's no such thing. There is no such thing as papal beast. Bakit? Ano yung Pope? Bishop of Rome. Ano yun? Successor of Peter. Ano yun? Ha? Successor of Peter. Kaya sila tatawag na Bishop of Rome kasi sila ay successor ni Apostle Peter. Sabihin mo, papal beast? May something wrong yata sa taong ito ah. Nasobrahan ka kasi sa kakahigop sa sabaw. Sana wag pa sobrahan. Daming mantika sa ulo. Di pwede yung ganun. Tayong mantika. Grabe talaga. Papal beast? There's no such as papal beast. There is no such thing as papal beast. At yung Sunday, authority of the papal beast, gapatak ka ramang ka, oy. Straight to the point. Yung papacy mismo, yun na mismo ang authority. Papacy means authority of the Pope. Yung papacy mismo, authority of the Pope. Yun na mismo ang authority. Tapos sabihin mo, ang papacy, mayroon pang ibang authority. Straight to the point. Sila na mismo ang authority. Bakit? Sabi kasi ni Kristo, Simon, Simon, pakanin mo ang aking mga tupa. Trabaho ni Simon yon. Kaso, si Simon, di naman siya immortal. May panahon na siya kailangan niyang magbabay. At di naman niya pababayaan ng iglesia. Kaya sa kanyang pagbabay, magtatalaga siya ng tao bilang kapalit niya. At yung kapalit niya, yon ang successor of Peter sa Roma, Bishop of Rome. Kaya, Pope, Papa. Santo Papa, Pope. Anong papal beast na pinagsasabi nito? Sana kapag kumain ka ng ulam, siguraduhin mo hindi malakas sa mantika. Straight to the point. Ano napapala ninyo eh? Ano nangyari tuloy sa inyo? Puro kayo kathang isip. Ating basahin yan. Yan ay nasa ikalawang Timoteo 4:3 hanggang 4. Oh, ikalawang Timoteo 4:3 hanggang 4. Sabi ganito, sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Bakit? Kasi hindi naman turo ng Biblia na ang mark of the beast ay ang unbiblical change of the holy day of God from Saturday to Sunday. Walang ganun sinasabi ang Biblia. Mga sinungaling talaga kayo. Sumbaga, sanay na kayo talaga masyado sa kasinungalingan. Sa tingin nyo ba, pag kayo nagturo ng mali, at may naakay kayo sa mali niyong turo, sa tingin mo ba hindi ka damay niya sa impyerno? Tindi mo ha? Once nakapagligaw ka ng maraming kaluluwa, nailigaw mo yan. Dahil naniwala ka sa pastor mo namang walang alam. At ikaw damay ka. Walang sinasabi ang Biblia ng mark of the beast is the unbiblical change of the holy day of God from Saturday to Sunday. Walang ganun. Huy! Straight to the point. Walang ganun. Saan mo kinuha yan? Saan comics mo kinuha yan? Straight to the point. Oh, nanonood ngayon si Jericho Valdez. Nagbigay ako ng challenge sa kanya. At ipakita yung aking challenge sa kanya, no?
Eto, pakita ko sa inyo ako'y nag-challenge sa kanya eh. Eto, pakita ko sa inyo. Ayan. Oh. Ayan oh. Ako'y nag-message sa kanya. Sabi ko sa kanya, bro, magdialogo tayo sa live. Patunayan mo na ang mark of the beast ayon sa Biblia ay ang unbiblical change of the Sabbath. Tutol ako. Lalaban kaya ito? Tingin ko hindi ito magre-reply. Kung magre-reply man, sabihin lang niya, sige bro, magtulog ang sarili mo, hindi ako lalaban sa'yo. Ko na lang. Talaga hindi lalaban to eh. Alam niya kasi kasinungalingan yan. Tuloy. Any Sunday keeping church is a daughter of Mother Babylon. Ay, mali na naman. Any Sunday keeping church is a daughter of Babylon. Basahin natin. Mateo 28:9. Yan. Ate, simulan sa uno. Ano sabi sa uno? Eto, uno, ate basahin sa uno ha. Sabi ganito eh. Bible. Yan. Sabi, madaling araw ng linggo, makalipas ang araw ng pamamahinga. Pumunta sa libingan si Maria na taga Magdala kasama ang isa pang Maria upang tingnan ito. Anong araw yan? Araw ng linggo. Ano nangyari? 9. Pero maya-maya sinalubong sila ni Jesus sa harap ng daan at binati. Sa harap sa daan at binati. Lumapit sila kay Jesus, niyakap ang kanyang mga paa at sinamba siya. Anong araw ito? Ito ay Sunday. Ibig sabihin ba, ito ay daughter of Babylon? To the point. Ang hangin mo, ano? Ang hangin mo, ano? To the point. Daughter of Babylon, pinagsasabi mo dyan. Kaya paano naging daughter of Babylon yan? Ay, nako. Mali ka talaga pag ikaw ang nagbasa. Tapos, 16. Pumunta ang 11 tagasunod ni Jesus sa Galilea. Doon sa isang bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, sumamba sila sa kanya. Huwag mong sabihin sa akin, sila ay daughter of Babylon na naman ulit. To the point. Kahit sa 1:20, tinan nyo ha, at isimula sa 1:21, ano sabi dito? Kinaumagahan ng linggo, habang madilim pa, pumunta si Maria na taga Magdala sa libingan. Nakita niyang naalis na ang mga batong nakatakip sa pintuan nito. Anong araw yan? Yan ay araw ng linggo. 19. Ano sabi? Nang takip silim na ng araw na yon. Ibig sabihin, linggo, no? Takip silim na, hindi pa naman gumagabi. Nang takip silim na ng araw na yon, nagsama-sama mga tagasunod ni Jesus. Ikanandado nila ang mga pinto dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Pagkasabi niya nito, ipinakita niya ang sugat sa mga kamay at tagiliran niya. Labis na natuwa ang mga tagasunod nang makita ang Panginoon. Nang panahong ito, absent si Tomas. Wala si Tomas na mangyari ito. Kaya sinabihan nila si Tomas, no? 21. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin kayo. Ito na yung sa 24. Si Tomas na tinatawag na kambal na isa rin sa 12 apostol ay hindi nila kasama noong nagpakita si Jesus. Hindi nila kasama noong nagpakita si Jesus. Sabihin, absent si Tomas. Anong araw to? Araw ng linggo. Sunod. Tayo sa 26. 25 muna, 25. Kaya ibinalita nila sa kanya na nakita nila ang Panginoon. So kanila ibinalita kay Tomas. Oy, Tomas, nakita namin ang Panginoon, Tomas, no?
Nakita namin. Pero sinabi niya sa kanila, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga sugat ng pagkakapako sa mga kamay niya at mahipo ang mga ito, pati na ang sugat sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw. O, edi Sunday ulit. Ba't kailangan palipas ang 8 araw? Hindi ba kung tama ang unawan ng Seventh-day Adventist, dapat nagtitipon ng mga apostol sa Sabado? Eh, ba't wala? Ha? Tingnan nyo, makalipas ang 8 araw, nagtipon ulit ang mga tagasunod ni Jesus. Sa madaling salita, hindi nagtitipon ng mga apostol sa araw ng Sabado. Hoy! Straight to the point. Ha? Hindi nagtitipon ng mga apostol sa araw ng Sabado. Bakit? Makalipas ang 8 araw, nagtipon ulit ang mga tagasunod ni Jesus. Nagtipon ulit. Ibig sabihin, walang pagtitipong nangyayari sa araw ng Sabado. Straight to the point. Ano daw? Walang pagtitipong nangyari sa araw ng Sabado. Kasi nagtipon sila ulit makalipas ang 8 araw. So, hindi Sabado. Kasi Sabado dapat nakalipas ang 7 araw. Ganun sana. 8 araw sinabi. Sa madaling salita, hindi nagtitipon ng mga apostol sa araw ng Sabado. Sa linggo nagtitipon. At sa linggo, pag sila nagtipon, nandoon si Kristo, sumasamba sila. Huwag niyong sabihin sa akin, siya ay daughter of Babylon. Straight to the point. Malakas na mantika yung taong yon. Straight to the point. Malakas minom ng mantika ang taong yon. Oh. Tamo? Mali-mali ang turo. Bakit? Nagpapaniwala kasi sa mga pastor nila na walang kabusugan. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila ay kalanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay ang mga pastor na hindi nakakaunawa. Straight to the point. Ha? Sila ay nagsilikong lahat sa kanilang sariling landas. Bawat isa sa kanyang pakinabang. Ano daw yon? Mga asong matatakaw at walang kabusugan. Straight to the point. Huwag kayong magpaniwala dyan sa mga pastor ninyo kasi may invento yan ng kwento. Para ano? Para akitin kayo mga bulero eh. Straight to the point. Siyempre mga bulero, ano ba gagawin niya? Di bulahin kayo, di ba? Oh. So yung sinasabi dito, mark of the beast ay ang unbiblical change. Saan talata yun? Kasi ang mark of the beast, binanggit lang yan dito sa Revelation 13:18. Revelation 13:18. Ang sabi doon, ang numero ay simbolo ng pangalan ng tao. Simbolo siya ng pangalan ng tao. Hindi siya unbiblical change. Straight to the point. Kasi yung unbiblical change of the holy day of God from Saturday to Sunday, hindi naman yan pangalan ng tao. Straight to the point. Hindi yan pangalan ng tao. Ating basahin na Revelation chapter 13 verse 18. Ang problema kasi sa mga Seventh-day Adventist, may talata na nagsisinungaling pa. How much more kung walang talata? Oh, sabi dito ha. 13:18. Oh, at ating simulan sa 13:18 o 16. Oh. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman na mahirap, alipin na malaya na magpatatak
sa kanang kamay o sa noo. At sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. So ito ay pangalan ng halimaw o numero ng halimaw. Pangalan ng halimaw. Ang halimaw dito, Antichrist ito. Bula ang propeta. Ano ang pangalan niya? Yun ang tatatak sa kamay at sa noo at sa kanang kamay ninyo. Hindi yung unbiblical change of the holiday from Saturday to Sunday. Mali! Problema kasi, may Biblia na, nanluloko pa kayo eh. Kung may Biblia na, nanluloko pa kayo, how much more pa kaya kung walang Bible? Uy! Ha? How much more ba kaya kung walang Bible? Nako, kawawa mga kaluluwa ng mga tao rito. Kung ganun. 18. Kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw. Dahil simbolo ito ng pangalan ng tao. Hindi siya unbiblical change of Sabbath. Mali ka talaga. Ano ang biblical change? Ang biblical change. First century pa lang, nagsasabat na ng linggo ang mga tao. Ano ka ba? Nangingili na. Kaya nga sabi ni Bishop Ignacio Sedak, ang mga Kristiyano was no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day. Oh. So, ang mga Kristiyano, hindi na nag-o-observe ng Sabat, kundi namumuhay ayon sa Lord's Day. Anong sabi ng kanilang aklat, Almost Forgotten Day by Mark Finney, page 18? John suggests that there was a special day that disciples worship on during the first century. It was called the Lord's Day. Ano yung Lord's sa Bible? Domingo. Hindi naman niya Sabado eh. Yan ha. So yan ang ating ang ating tampok na video ngayon at basa muna ako saglit sa ating mga comments sa mga nanood sa ating live ngayong gabi na ito. Okay, sabi natin na ito sa babaw. Sabi dito ni si Archie Jackson nag-send sa akin ng 250 stars. Wow, thank you po, thank you po. So, Carlos Orteliano. Uy, may tumawag. Hello? Hello, good morning, sir. Hello, Gando. Oo. Ay, pakisend ulit sa GCash kay nawala ang akong gilista ba? Gcash ni Padre Darwin? Bisan asa nga GCash, basta sure na ako nga mabunga kong kasalain mo. Ditong tawag ko kay, I'm sure kayo, magod na istamba. So, mangin na ba, naghimugay ang itbi nga, naruloyin ba yun na ay GCash sa ilalim sa ang pangalan? May nang sure. Mga po sila, no? Oo, muna sila nga, gusto mong yunitad ba, makasala, ang pagkanan sa ginoon ko sa'yo, maglagot bitaw ko. Ang inyong nasus. Mo lagi. Ayan mo, pangilad ko. Pero dagang kahit ang tabangunan ng sa kaya akong suyo, hindi sa kuwait po, na public ang magpapilinig, ano yun, mga hindi na para ay hindi pa sa biktima. Kasi inside yun na dugay ko, padala kaya ako ang suyo, balon ko namin. Sige. Ako rin chat si Mote. Sige, chat lang ha, dahil ang pangalan dyan, yung address kay haron ako, andyan ako kay, di man gudiri, lahat man gudiri kay, pangtanon ang address dahil ang number, ang number sa imong mobile number or sa akuan. No, sige. I-chat lang ko niya ha. Oh, sige te. Then, ugma pa naman man ako ang off, ugma pa na, ipakicheck na lang ko niya sa Gcash ni mo, una abot na ba, para ma-confirm ha? Palihog lang. Oh, sige te. Sige, salamat. Sige te, thank you te. Payeng. Bye-bye. So, akong i-chat niya ang Gcash sa ministry. Okay?
Mm. Ito tayo ngayon. Rin Gitgano. Okay, number 090. Okay. So, yan naman siguro yung information na kakailanganin, ano? Okay, move na tayo ngayon. Dito naman tayo ngayon sa pagbabasa ng mga komento ng ating mga nanonood sa ating live ngayon. Mga SDA, wala gugma diha. Gimugna na nga sekta para lang yun awayon ng samukon ng Katoliko. Correct! Correct! Very correct. Basta gani dili kay Kristo wa gyud na gugma kay si Kristo gugmang maong sa Katoliko di gyud na gimugna para mosamok sa laing sekta. Pero kaning SDA kay Satanas dili gugma mao nang ubang sekta o ang SDA gimugna na Satanas, no? Tanaw ra gud ang Katoliko. Ha? Kita ang atong programa nagdepensa ra ta. Nagtubag sila mga atake. Pero sila mga atake gid sila wag nilang lingaw. Wag nilang lingaw mga atake. Kita nagdigdipin sa kita. Sabi ni Ferna Supera, God bless you and your family, bro JD. Sabi ni Junior Coronel, good PM, bro. Ingon si Alado, naisgutan ko no ni Amek nga magkatoliko daw siya. 1 week pa daw usa sila nanulod sa Lorenzo Church sa Bayugan. Abi daw niya og komedya lang ingon ni Alado. Wala daw siya magtuo nga matinuod. God bless, bro. Uy, mo ba? Mo ba? Ako kabaluan na, yung anong iyang gihagit ko itong pare, si Father Don ko na daw. Ako tunay gahom na yung misa. Pamisahe ko. Ano mo siya? No? So, kabaluan ako say, ano na, liyo na. Pero kung muna giingon ni Alado, sila mang duha ka kuyog, basin tinuod. Kaya wala lang makastultian na ang gakuyog raman. Kaya mo may giingon ni Alado, silang kauban nagakuyog, mo siguro nga tinuod siguro na kasi sila magkuban na siya rin makasulti ko sa ikipastoryahan nila. Carlos Orteliano, ambot aning ubang sekta ilabi na ning INC Manalo og SDA Katoliko ra gyud na ilang permi na mission nga takihon. Tingala ko ana nila di gyud ta kadungog nila ana nga dili mga atake sa Katoliko kada wali nila ambot lang ng mga kultuhan na Sabi naman ni Virginia Toledo, have a blessed day to all. Sabi naman ni GNP News and Blogcast TV, you don't know what the spirit you mean. In 1 John 4:1, NIV, dear friends, okay? Do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from walang kalugtong. So, sabi niya ito, like Catholic believe in tradition, not from the Bible. Ay, mali ka na naman. Ba't kami naniniwala sa tradisyon? Because Apostle Paul teaches us about tradition. Don't tell me you haven't read it in the Bible. Let's read. Dana po in English na po din mo English. 1 Thessalonians chapter 2 verse 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 at sabi dito read it by yourself. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions. Hold the traditions which you have been taught, whether by word or our epistle. Thus the Apostle Paul teaches the Christian church about the tradition? Yes, of course. If you read it in 2 Thessalonians chapter 3 verse 6, it says, now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly and not after the tradition
which he received of us. Now the question is, did the Apostle Paul teaches us about tradition? Huh? About following the tradition? Yes. And that's the reason why Catholic also believe in tradition, but not to the tradition made by Judaism. Huh? Because the tradition that Jesus rebuked in the book of Matthew was the tradition of Judaism and not the tradition of the apostles. But the apostles are still teaching us about the tradition. And we Catholics believe the tradition. And we do not believe the tradition of the Jews. Remember what Jesus said? You are disobeying the law of God because of your traditions. And what tradition is that? Jesus himself made an example. He said, if you have money and you have to help your parents, you will say, I will not give you this money because it is reserved for God in the temple. So that tradition is what Jesus rebuking. You are reading the Bible, but definitely don't understand what you are reading. Straight to the point. That's the mistake of all Protestants because they don't know how to distinguish the Jewish tradition and the apostles' tradition. And they don't know what tradition are we following because they will, when they say tradition and you're using tradition and Jesus rebuked tradition, so it means you are following what Jesus is rebuking. That is fallacy of equivocation. Straight to the point. How dare you? How dare you telling us we are following not the Bible? We are the ones who produce the Bible, not you Protestants. Straight to the point. Huh? We Catholics was the one who compiled both the Old and New Testament. But according to the debate of Father Darwin and Pastor Ryan Fuentes, according to Pastor Fuentes, do you agree that the Old Testament was compiled by the Jews? Father Darwin said, yes. But it doesn't follow that the Jews also compiled the New Testament along with the Old Testament. That's wrong. Because when the Jews compiled the Old Testament, they don't include the New Testament. You know why? Because Jews will never be able to believe the New Testament. When the apostles compiled the New Testament, did they also include the Old Testament? No, they did not. They did not. Only the church, only the Roman Catholic Church compiled both Old Testament and New Testament into one book. That's the reason why our Holy Bible of the Christian version completed the Old and New Testament, which the Jews did not do and the apostles did not accomplish on their time. On their time. But on our time, we compiled it, both Old and New Testament. Huh? So how dare you telling us that we are not following the Bible, that we are the ones who compiled the whole Bible, that Protestants never did. Protestants always saying, we are the true church, we are the true church. Are you sure? Are you sure? Then what did you contribute on the time that the Catholic Church is compiling both the Old and New Testament to one whole book? What did you contribute? They cannot answer the question because they don't exist on that very time when the Catholic Church compiled both the Old and New Testament. So don't tell me that you are not following the Bible, but definitely you are the one who's not following the Bible.
I can prove that. Huh? You want to debate with me? I can prove that. You are the ones who are not following the Bible, but we follow the Bible. But you will not, you don't want to understand. For example, when you say about the images, the sacred images, the Bible forbids idols, and we know that. That's why we Catholics don't have any idols on our church. What we have in our church were icons. You know what's icons? An image representation of a holy person. An image representation of a holy person. I will let you see the dictionary so that you will know, because what I think is you don't know anything about the meaning. Ha? Tubig? Ay, nagtubig diri. Ay, nagtubig diri sa kuha. Inom ba si Divine ba ng tubig? Oh, let us read, ha? What's the difference of icons and idols? Let us read the term idols. We read first the term idols. Look. Okay? Here's the word idol. From Collier's Dictionary. My dad bought a dictionary and I pictured it before we went to Cebu. Idol, representation of a god. The word God there is a common noun. It means it is a false god used as an object of worship. In the Old Testament, a false god. That's idol. And how about icons? How about icons? Let us see. What's the difference of idols and an icons? An idol is a representation of a god. How about icons? Let us read icons here. Icons. Icons. Or in Hebrew, in Greek, it's icon. Icon in Greek. A painted representation of a holy person. Ano daw? Painted representation of a holy person as Christ, the Virgin Mary, or a saint. Icons are held in reverence by Christians in the Eastern churches. That's the reason why once upon a time there was a heresy called iconoclasm, the one who attacks traditional or cherished ideas, beliefs, or institutions as being false or harmful. One who destroys icons and is opposed to the religious use. What we have here were icons, not idols. What we have here were icons. An image representation of a holy person as Christ, the Virgin Mary, or a saint. While the Bible says they are rebuking the idols, there is no Bible version that's saying that the Bible is rebuking the icons. Actually, the image of the golden cherubim is not an idol, but was considered an icon. Because the cherubim, that is the representation of God's presence, is a holy person. Is a holy person. A saint. Is a holy person. So it is not an idol. It's considered as an icon. Okay? So I hope
you never accuse us anything that you don't understand about us. Before you accuse us anything, you should understand what really our teaching is. Because if you don't attack us according to our official teaching, but according to your own interpretation, then you are barking at the wrong tree. Straight to the point. Naka-English ko gahat, oy, Turkida. Straight to the point. Di lalim mag in-English na. Nag-English ito. Warta, kumuti, Carabao English na to. Carabao English to. Carabao English. I am not good in English because I am not graduate. Okay. Ano yung tagbasa sa mga comment? Sure ka. Nagkuhan sila. Nagtinubagay na. Okay. Sabi ni Delphine Balaba, butatan na naman ng SDA bro. Claro. Nestor, ayan bro, JD. Ayan. Sabi ni Corban, sa verse 1, meron binanggit na pamamahinga sa ibang salin araw yun ng Sabat. Tanong po, anong pagkakaiba ng pamamahingang Sabat sa salitang pagsamba sa verse 9? Pareho lang yung ano, kasi yung pagsamba doon, yung pagsamba na ginawa, pagsamba yung kay Kristo. At pahinga yun ng mga Kristiyano. Ngahanap ka ng ng Sabat, meron tayong Biblia dyan. Yung first day, Sabat, sign natin. Meron ako dito eh. Eto. Eto. Ito Ayan. Eto. Ito yung Biblia na nagbalintong ni Ralph Chavez. Straight to the point. Ito yung Biblia na nagpataob sa kay Ralph Chavez. Basahin ko tong Mateo 28:1 dito Ito ay Bisaya. Isasalin ko na lang sa wikang Tagalog. No? Kasi Bisaya to eh. Baka di mo maintindihan. Mateo 28:1. Sabi ganito, karon sa hapit na matapos ang adlong igpapahulay, og sa pagpamanagbanag sa lain nga adlong igpapahulay, niabot si Maria Magdalena ug ang lain usab nga Maria aron mutan-aw sa lubnganan. Tagalogin ko. Ngayon sa malapit na matapos ang araw ng Sabat, at sa pagbubukang liwayway ng ibang araw ng Sabat or panibagong araw ng Sabat. Sa pagbubukang liwayway ng ibang Sabat or pagbubukang liwayway ng panibagong Sabat, dumating si Maria Magdalena at ang isang Maria para tumingin sa libingan. Ayan ang liwanag niyan, Corban. Ito yung Biblia ang nagpataob kay Ralph Chavez na ngayon hindi pa nakabangon. Okay? Sabi naman ni Conalberto Yutarino, edo ko po yan si Tomas, kaya lagi akong absent dati, boy. Sabi naman ni dapat sana hindi na nagluluto ng pagkain ng steak kung nag-observe sila talaga ng Sabat tulad ng Hudyo. Yes, hindi nila magawa eh. Okay? Sabi naman ni Rinaldo Sumuok, magandang tanghali bro JD. Sabi naman ni Minor Solmiano, si Pedro lang ba ang may asawa? Based sa aking record dito, si Apostol Pedro lang. Bakit? Meron ka bang mapatunayan na may ibang may asawa? Ilabas mong ebidensya mo kung meron man. Yan Torren Singwa. Bro Jando, tawag ka daw sa number ni Bashir. Hinihintay ka daw niya. Ito. Okay, ating tawagin itong number ni Bashir mamayang gabi. Unbook ko itong number ni Bashir, para mamayang gabi ito. Kung sakaling nandyan si Brother Wendell Talibong, mag-usap sila. Di naman pwede na akong kausapin ni Bashir kasi hindi mo ako makakadibate niya.
Ang kausapin niya, yung makakadebate niya. Sabi ng ano, nung tumawag kayo ng Muslim, baka magkagulo. Ano magkagulo? Eh, mag-i-schedule lang mo, ba't magkakagulo? Schedule lang naman gagawin eh. Bro, anong araw natin gawin yung debate natin, bro? Doon sa Tagbilaran, bro. Sabi ni Brother Wendell, tignan ko muna yung schedule ko, ha? Ito tayo sa ano tayo. Ayan. Sige, dyan. Sige. Kung sakali hindi bakante, pwede lipat tayo ng ibang araw kasi hindi ako bakati sa araw na yan. Sabi naman ni Brother Wendell, sige, dito sa ano? Okay ka dito? Sabi naman niya, sige, okay ako dyan. Dito tayo. Walang gulo. Walang gulo. Ang di ko lang makalimutan dati, nung ako'y nagipag-usap kay Bashir sa Kaging, sabi ko sa kanya, bro, mag-meeting tayo bro, private meeting. Nakapagtataka ang gulo-gulo ni Bashir noon. Para siyang nag-aapura ba? Simulan na kaagad. Hindi, nag-ano pa tayo rito? Nagbibuild up pa tayo ng ano, ng ating pag-uusapan. Sinasabayan ako niya magsalita. Di ako naman, syempre, gusto ko marinig ako ni Bashir, yung aking boses tumataas. Yung pala, nagla-live pala. Sabi ko, private meeting to, ba't ka nag-live dyan? Mamaya, hindi yan magulo. Alam mo, kung sakaling magkagulo mamayang gabi, walang debateng matutuloy. Huwag niyong guluhin. Dahil ayaw namin na magkipagdebate kami yung aming kaharap, walang spirituality. Papakiala pa naman kayo na na religion of peace. Iparamdam nyo sa amin na kayo nga ay religion of peace. Mamayang gabi, tatawagin ko itong number ni Bashir mamayang gabi, mag-usap kayo ni Brother Wendell. At sana, yung pag-uusap, matiwasay naman. Hindi yung sasabihin, baka magkagulo sa live. Ba't magkakagulo? Mag-i-schedule lang naman. Walang gulo mangyari kasi mag-i-schedule lang naman eh. At kung maaari, huwag nyo namang idaan sa gulo kasi yung kami sa punto-por-punto, pag kami nakapag-schedule, talagang schedule lang. Walang ibang ano. Schedule lang talaga. Gugulo lang yan kung may manggugulo. Tingnan nyo yung nangyari doon sa ano. Doon si Bashir sa Kaging. Inimbitahan namin si Christian Prince. Anong nangyari? May matiwas sa ibang ng talakayan? Wala. Ang gulo-gulo eh. Kaya kasi binasa punto por punto eh. Ang gulo-gulo. Inimbitahan namin si Ali Javier, si Bashir sa Kaging, tapos si Christian Prince. Para sila ang mag-usap ni Christian Prince. Nandito lang kami sa gitna. Manunood lang kami. Kumbaga, binobroadcast lang namin yung kanilang talakayan kasi si Christian Prince ako contact lamang sa ano yan? Sa yung nakalimutan ko yung social media na yun eh. Yung parang may ibon, hindi naman Twitter. Nakalimutan ko yung ano doon. Doon niya nakukontak si Christian Prince. Tinan ko lang muna sa aking control panel Kung nandito yung control, tinan ko lang sa control panel ko. Programs, yun ay control panel. Wala rito. Ano yung paborito ni balon? Mamaya na. Okay naman ang balon. Okay naman siya. Ang nababulo mo ni balon. Puto ni ng balon buto ni balon. Ngayon, inibitahan namin si Christian Prince kasi ang mga Muslim kasi kapag sila katalakayan, nag-Arabic. Hindi namin maano yung kanilang Arabic kasi wala kaming alam sa Arabic. No? Ngayon, aming inibitahan si Christian Prince para siyang makausap ni na Ali Javier at ni Bashir sa Kaging. Panoorin nyo yung video, ang gulo-gulo. Sabi ni Christian Prince, speak to me in English
Ito naman si Bashir Sakaging at saka si Ali Javier. Si Ali Javier, nag-Arabic-Arabic si Ali Javier. Sabi naman ni Christian Prince, speak to me in English because your Arabic is broken. Pero si Ali Javier hindi nakikinig. Patuloy siya na hindi ko alam kung ano yun killing the time yata yung ginawa ni Ali Javier doon. So wala. So sinabi naman ni ilang beses akong nakiusap sa kay Bashir Sakaging na simulan na lang nila ang dialogue para makapagsimula na. Si Bashir naman walang ibang sinabi kundi show me your face, show me your face. Ayaw nga maglabas ng mukha ni Christian Prince. Sana respetuhin na lang sana 'yon. Ayaw niya maglabas ng mukha eh. Hindi naman namin kontrolado si Christian Prince para sabihin namin na, bro, will you please open your camera? Hindi na. Hindi naman namin, hindi. Ngayon, pinakausapin ko nga, bro, simulan ng dialogue, bro, pati ba naman ako pinapatahimik? Nakalimutan ni Bashir Sakaging na hindi lang siya ang nagla-live. Hindi na siya nagla-live, pati kami nagla-live din kami. Dapat sana kilalanin niya na may mga host din maliban sa kanya. Kumbaga, patas lang na pag-uusap patas lang pag-uusap. Pero, pinapakita ni Bashir Sakaging na mas higit siya sa amin. Kumbaga, under kami sa programa niya. Mali! Dapat patas. Hindi lang kayo may programa dito eh. Pati may programa din kami. Dapat sana, patas tayo. Igagalang ka namin bro. Igalang mo rin kami. Ang problema, kami lang yung gumagalang, siya hindi. Ayun, panoorin niyo yung ating bisita si Christian Prince, ang gulo-gulo. Kaya sabi ni Brother Darwin, huwag niyo na papasukin ng mga Muslim na yan sa programa. Yan Yan ang reason kung bakit natigil yung ating pagkipagtalakayan sa mga Muslim dahil sa nangyaring ganun. Wag sana ganun na kunin ko lang tong number niya na dito. Mamayang gabi, mag-uusap kayo ni Brother Windel kung nandyan siya. Kung nandyan si Brother Windel mamayang gabi, tawagan ko number na to. Kung wala si Brother Windel, di ko tatawagan, wala si Brother Windel eh. Dapat silang mag-usap ni Brother Windel. No? At kung schedule lang naman ang pag-uusapan, hindi magkakagulo yan. Maliban na lang kung talagang guguluhin ninyo gaya nung ginawa nyo nung dati. No? 8931. 8931. Mamayang gabi, tawagan ko ito mamayang gabi para sa inyong pag-schedule ni Brother Wendell. Huwag niyong guluhin kasi dati ginulo niyo dati. Hindi naman maano yun eh. Talagang gulong-gulo yun. Yung nangyaring yun, gulong-gulo talaga yun. Grabe. Kahit na anong sabihin natin na Bashir, at simulan mo na yung inyong dialogo ni Christian Prince. Lagi nasasabi, French fries. Sino nang gugulo ngayon dyan? French fries, hey French fries, show me your face, French fries, show me your face. Walang nangyari. So, sana hindi na maulit yon. Iparamdam nyo naman sa amin na kayo nga ay religion of peace. Yun ha? Iparamdam nyo sa amin mamaya na kayo nga ay religion of peace. Dahil yan ang papapakilala ng mga Muslim sa mga Kristiyano. Sila ay religion of peace. Mamaya sana, iparamdam nyo yun. Kasi kapag hindi namin nagustuhan ulit ang pakikitungo ni Bashir gaya nung nakaraan, titiyak ko walang mangyayaring debate sa pagitan ng dalawang ni Windel. Hindi mo tutuloy yan. Kaya kung talagang seryoso si Bashir Sakaging na mangyari ang debate sa kanilang dalawa ni Windel Talibong sa Tagbilaran, maging mahinahon ka mamaya. Kontrolin mo. Maging mahinahon ka mamaya. Hindi gaya nung nandun si Christian Prince, ang ingay-ingay mo, grabe.
Huwag mong ulitin yun bro, hindi maganda yun. Dahil binan kayo sa programa Punto por Punto, yun ay dahil sa magulo kayong kausap. Para matuloy ang usapan, ano lang, matino lang na walang galit, walang envy, walang hatred, usap lang. Bro, kailan yung ating schedule ngayong darating na debate natin? Bigyan mo ko ng petsa. O, bigyan ng petsa. Wala na namang gulo doon. Petsa lang naman hihingin eh. O, ito bro, ito yung ating petsa bro na natin debate. O. Hindi walang, tinan mo, tumawag si Denmar Santiago dito para nakipag-schedule. Wala namang gulong nangyari. Wala namang gulong nangyari. December 1 yata yon, December 1. First Sunday of the month. Oh, December 1. Plaza Independencia, 1:00 ng hapon. Yun ang ni Denmar Santiago sa kanya. Wala namang gulo nangyari. No? Dahil may record na sa amin si Bashir Sakageng na talagang magulo siya kausap, kung sakali mamayang gabi magkagulo naman ulit, wala nang debate. Canceled. Ano to? Yan lang. Hello? Hello, kamusta na po kayo? Ha? Kamusta na po kayo? Okay lang naman ako. Bakit ikaw? Kumusta ka na? Ayos lang po ako. Ayos lang po ako. Pwede po ba bumate? Anong babatiin mo? Mga kasamaan ko. Samahan mo? Sige, batiin mo ang kasamahan mo. Shoutout nga po sa mga kasamaan kong elder dyan sa may Kupang Missionary, saka dyan sa may Kataning Missionary. Sinasad ko po yun, mga kasamaan ko. Yun lang po. Sige, thank you bro. Thank you bro. Thank you. So, ito naman si Benj, ito yung tawag-tawag sa akin, sinabi nalilito ako bro, saan ako, sa Mormons o sa Catholic Church? Sabi na nga Catholic, tatanong pa Mormons. Kaya yun ha, grabe English pa ka ni mo, Jando. Sabi ni Soul Mags. Wag nyo na akong pa-Englishin dito, nahihirapan ako. Hindi madali yata yun, hindi yan ang mother tongue ko eh. So, mamayang gabi, abangan po ninyo, ano ibig sabihin ng unang Korinto 9:5, patungkol ba ito sa asawa? Unang Korinto 9:5. Basahin natin ang unang Korinto 9:5. Patungkol ba dito sa asawa? Unang Korinto 9, ating unahin sa 1. Hindi ba ako malaya? So sabi ni Apostol Pablo, hindi ba ako apostol? Hindi ba't nakita ko si Jesus na ating Panginoon? Hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Ang iba'y ayaw kilalanin ng aking pagka-apostol. Subalit para sa inyo, ako'y isang apostol. At kayo ang katibayang ako'y apostol nga ng Panginoon. Ito ang sagot ko sa mga pumupuna sa akin. Wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ng mga ibang apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at gayon din ni Pedro? So sa linyang ito, nagtatanong si Apostol Pablo, wala ba siyang karapatang magsama ng asawang Kristiyano? Iba yung nagtatanong sa meron ng asawa. Kasi sa unang Korinto 7 at ating basahin sa 7 ha. 7 tayo. Si Apostol Pablo sa unang Korinto 7, sinasabi niya wala siyang asawa. Ha? Walang asawa. Atin mo na walay asawa. Sa unang Korinto. Unang Korinto. Ano yun 7 at simulan sa 8 ano? Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga biyuda.
Mabuti pa sa kanilang manatiling katulad ko na walang asawa. So yung unang Korinto 9:5, si Apostol Pablo nagtatanong, wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano? Yan ay tanong lang naman. Hindi ibig sabihin na si Apostol Pablo mayroong asawa. Kasi sa unang Korinto 7:8, sabi ni Apostol Pablo, manatiling katulad sa kanya na walang asawa. Si Apostol Pablo, wala siyang asawa. Gets? Ha? Wala siyang asawa. Okay. So hanggang dito na lamang po tayo dahil si Pablo wala asawa pero ang uban na doon na. Ay, asa lagi pa ko sing ebidensya lagi. Pa ko sing ebidensya. Hindi na mo conclude lang ka pero wala ka ebidensya. Ipagawas unang ebidensya. Ha? Sabi ni Coniberto na bro, kontakin mo si Shamshamon. Harap kay Bashir. I-try natin kontakin si Shamshamon, no? Brother Tarino, baka may contact ka kay Shamshamon. Ating si Shamshamon para sa dialogo. At sana, pag sinabi ni Shamshamon, you speak in English, you speak in English. Kay Bashir, no? Speak in English, mag-usap kayo in English. Wag pa Tagalog kasi hindi mo naman Tagalog si si Shamshamon eh. Magkaroon tayo dyan doon ng mga ginoong debate. Sino naman to? Sa pagitan namin ng mga Muslim at sa inyo. Topic natin, bahang gunaw, pandaigdigan ba o sa buong nayon lang? Ayon sa Quran. Ha? Bahang gunaw? Asan doon yung The Great Flood? Pandaigdigan ba o sa buong nayon lang? Ayon sa Quran. Hindi ako interesado sa ganyan topic eh. Sensya ka na ha. Hindi ako interested sa topic mo. Sana yung topic naman na interesting naman para magkaroon ng dialogo. Pero kung sakali may aggressiveness sa inyo, ulitin ko, tigil ang dialogo. Danya ha? Total, nagpapakilala kayong religion of peace, iparamdam nyo sa amin na kayo nga ay religion of peace. Kasi pag merong aggressiveness sa mga dialogue, alam ba, ngayong December 2, meron kaming dialogo ni Mark Jason Esquilona, no? Na Muslim, na ngayon ay nagpapakilalang Ahmad Domer, no? Meron kaming talakayan. Just in case na maglabas ng aggressiveness si Ahmad Domer, tigil ko yung debate. Kahit paisipin niyang natalo ako, tigil ko yung debate. Dahil walang mangyayari kung puro tayo aggressive. Hindi naman ko papayag na buli-bulihin nyo kami rito sa programa namin. Pag mag-aggressive kayo, sa darating na December 2, talakayan namin dalawa ni Ahmad Domer, ipatitigil ko talaga ang dialogo. Ipapatigil ko. No? Kahit pa si Russia pa ang may hawak dyan, ipapatigil ko. Dahil ayaw na ayaw namin. Basta Muslim ang katalakayan na very aggressive. Yung mga protestante, naunawang ko protestante, ba't sila aggressive eh? Total, Biblia, naniniwala mo sa Biblia yung mga protestante. No? Yan, Biblia, may sinabi, maging mahinahon kayo. Okay lang naman sa amin, pag kami magbangayan eh. Yung mga protestante, walang problema doon. Pero yung mga protestante na gaya ni Dino Diaz na very, hindi na maganda na kausap, tigil. Wala na mangyayari. No?
Huwag nyo kami itulad sa ibang Muslim. Hindi naman lahat ng Muslim ganyan, maski sa Kristiyano, hindi naman lahat ganyan. Open. Open? Ito sa Juan, sa kabinet. Gutom na ka, eat a rice with milk. Open mong gusto. O, sige. Naalagi ka sa po, bro. Ha? Naigasapaw? Asa may gasapaw? Oo, kalungong na nagsapaw. Sabi nagsapaw? Ano siya nagsapaw? Ha? Nalagi gasapaw, bro, sabi ni Marcos Dahan. Di ko alam kung ano nagsapaw. Okay, so ganito na lamang ako at ano yung ko muna si Divine. No? Bye-bye sa inyo lahat. Paalam. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!